Puro Cymar Power yung gawa ko ngayon Sunod. Tapos ko lang gumawa ng Cymar Power na CE9. Ngayon, ito naman, Cymar Power na Wolf Series ito. Yan, Cymar Power na Wolf Series. Okay, all the way from Pampanga. Galing Pampanga pa ito. By the way, shoutout and then maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Galing Pampanga, bali 2 unit ito. Puro Cymar. Ito, Cymar Wolf. Tapos ito, Cymar na C20 pa. Okay, ngayon, ang pinaka-issue, kaya nila ito sa atin, ay parang may umiinit daw. Parang may umiinit daw dito eh. Ngayon, pakita ko sa inyo on natin. Yan, on natin. Kapag may history ng sabi natin na sabi ni Bossing ay may problema, huwag kayo agad mag-rectact to 20. Kailangan gumamit kayo ng bulb. Ayan sa akin may bulb yan Ayun on natin. Kapag hindi bumaba yung ilaw ng bulb, meaning may problema yan. Ayun, liwanag Diba? Ang liwanag. Pansin nyo. Tapos yung channel 1 bumaba. Ay, channel 2 pala bumaba. Yung channel 1 nakaprotect Nakaprotect tapos milaw yung bulb. May problema yan. Off natin. Okay? Ayan, ikutin ko yung camera. Cymar Power na Wolf Series. Mainit nga dito. Medyo mainit-init nga dito. Medyo mainit nga. Anipis lang niya, Parang first time ko yata makagawa ng Wolf Series ng Cymar Ngayon, ulitin natin ulit. On natin. Umilaw talaga yung bulb, Dapat bababa yan, Ibig sabihin, may problema yan. Baka mamaya bumigay na yung fuse o ano man. Yung channel 2, mga lamig nito. Ito, may mainit na siya, Ngayon, ano pa magagawin natin? Banatan na natin to. Pero, yung supply pala nito ay 150/100. 100 volts pala ito. Medyo mas mataas siya sa Cymar Power na CE9. Yung CE9 is 90. Ito naman, 100 volts ito. 100 volts, 50/50, 100 volts. Bali 2 tire. Tapos, class H kaya ito? Mukhang class GH siya. Naka-H siya. Kasi may stepper Okay, kalasin na natin yung 2 board na yung kalasin natin para may reference tayo. Nakalas ko na yung board ng channel 1. Pan-checking. May mga, may mga hibla na kung anong kwanto kasi, May nakasiksik na parang paa ng transistor. Okay, tanggalin ko muna to, Tapos ito pa na may mga nakadikit na mga tingga. Ano ba yan? Okay. Tapos, ano pa ba? Check natin yung fuse, visual check. Mukhang buo naman to. Pero check natin. Pero bakit siya umiilaw? Di ba? Tapos ba umiinit? Okay, check muna natin to. Formality. Ayan, buo. Okay, buo rin ito. Dito sa diode. Ayun, mukhang dito tayo nalungkot. Mukhang may sira dito na diode na mukhang may shorted. Parang may shorted Bakit hindi pumutok? Itong isa. Buo to dito. Okay, itong kabilang side dito talaga may shorted dito. Hindi ko alam kung diode yung bumigay or may output. Okay, diskarte ganito. Putulin natin to. Sagad natin sa pinakapuno para pwedeng hinangin mamaya. Ayan. Pinutol ko yung diode. Tingnan ko kung diode mismo yung sira. Or output. Kasi kung output yan, dapat bibigay yung fuse dyan. Okay, yan. Inangat ko siya. Okay, buo yung diode. Dito. May shorted talaga siya. Pero bakit di bumigay yung fuse man? Okay. Hindi kaya doon dahil sa mga nalaglag na yon. Tapos meron pa ako napansin, may nangitim dito. Parang lumiyab na yung linya nito. Pero may nangitim dito double check ko mamaya. Ito. Yan Di ba? Double check ko pa. Ikuhan ko muna to. Check muna natin yung output nyo. Bakit? Yun lang. Putulin na lang natin yung paa ng kwan.
ng naka MGL na 1 pala to, 93, 94. Okay, diskartehan ko, hanapin ko yung short nito. Kinalas ko na nga yung channel 2 kasi ikukumpara ko na sana. Katulad din sa may CA9 medyo hirapan din ako hanapin. Yung ito, pinutol ko na nga yung 1815 akala ko sira. Tapos yung linya, parang uminit lang siya. Tapos natuklap yung pandikit niya or yung coating, pero buo siya, naka-connect siya. Ngayon, ito, inangat ko na ito. Alin pa bang mga inangat ko? Yung 1815, pinutol ko nga. Bakit may shorted pa rin? May shorted pa rin Ito. Bakit nakapagtataka may shorted pa rin siya. Ngayon, ito yung channel 2. Dapat wala yan. Siyempre pares dapat sila nito wala Ito. Dapat wala yung ganyan Dapat ganyan siya. Tapos itong isa, dapat ganyan. Ito channel 2 ito dapat ganito siya Dapat ganyan lang yan. Nangyari, short. Tapos, baka sa output, sabihin nyo, baka sa output lang. Maaari nga. Pero pinutol ko na lahat yan Putol na lahat ng paa ng base tsaka emitter Diba? Putol na Wala na kayong pagdudahan dyan Putol na yung paa ng base tsaka emitter. Sabi ko sa inyo, tamad akong technician Pero bakit? Mayroon pa rin siyang shorted. Ang design nito is ground collector. Ground collector ito. Kung mapapansin nyo, ito yung negative Negative out, positive out. Yung negative niyan, meaning ground yan. Tapos kapag i-tester mo to, ito naka-ground yan sa may sink Tapos dito, short yan Ganda pala ng design nito, ground collector. Parang crown. Ngayon, wala yan, walang sapin yan walang sapin. Ground collector siya. Ngayon, bakit may shorted pa rin? Diba? May shorted pa rin. Putol na lahat yan. Putik na yan. Hindi ako mahilig magbaklas ng heatsink. Pag nagto-troubleshoot ako, madalang lang ako magbaklas ng heatsink. Pero ito, kinalas ko na halos lahat naputol ko na. Yung emitter tsaka collector. Ito pala yung sabi kong sunog kanina Parang shorted yung linya. Pambira na yan Minsan talaga dito pala nakatago sa ilalim. Kaya may contact yung ground tsaka emitter. Bira na yan. Hirapan pa tayo. Okay, tester natin. Ito, sunog to yan, wala na yung connection niya Dito. Wala na yung short niya Bira Ito lang pala Kaya pala nagaganda tago nito Yan, kukuting ko to maigi. Kung maigi siguro, putulin ko na lang tong linya na to. Putulin ko na lang to dito. Putulin to dito. Tsaka mag-jump na lang ako ng wire para safety. Kasi baka mamaya gumapang na naman yung kuryente dyan. Mag-short na naman, madisgrasya lalo. Ito lang pala putulin ko muna, diskartehan natin. Ganun talaga minsan. Akala mo yung simpleng bagay lang or simpleng sira lang, pero papahirapan ka ng todo. Ibalik ko na lahat-lahat. Medyo matrabaho lang kasi pinutol natin yung mga paa ng output transistor. Tapos sinangat natin sa heatsink. Okay lang naman. Importante nakuha natin yung trouble niya. Ito ginawa natin diskarte Tingnan nyo. Nakatabingin na ito. Ginawa ko, pinutol ko yung linya dyan. Diba dyan, ang katabi ng resistor yan, papuntang emitter. Ginawa ko, pinutol yung linya dyan. Tapos dito tayo nagdugtong na lang. Ito mismo sa taas. Yan, tapos naginang tayo rito. Okay lang yan, importante. Kaya tayo naging technician diskarte, di ba? Kaysa ibalik mo sa dyan, tapos biglang baka mamaya lumiyab na naman. Although, ang ginawa ko ay binuhusan ko ng kwanto. May electrical varnish yan. Ayan, tapos kinayod natin. Okay, may electrical varnish. So, kita nyo naman. Ngayon, binalik ko na pati mga diode Mga pinutol natin na diode. Ngayon, testerin natin kung may short pa. Wala na yan, syempre. Nahirapan lang tayo kakahanap Eto. Wala na Ba't ganyan lang? Tapos dito. Hala, kabila naman nagkaroon ng short
Nangyari. Teka lang. Yung kabila naman nagkaroon ng short. Baka may mga sumayad ako na kwan. May mga sumayad ako na linya. Nagkadikit pala yung kwan. Nagkadikit pala dito. Yung hinang ko dito sa may emitter tsaka kwan niya. Kolektor. Mira na yan. Kaya pala kwan. Short siya. Akala ko babaklasin ko na naman yung board eh. Ito siya. Okay, wala na oh. Dapat ganyan lang. Tapos itong isa, dapat ganyan lang siya. Okay, pwede na ibalik to. Ngayon, balik natin. Double check muna natin. Baka mamaya magkaligtaan tayo. Okay, wala naman na. Ngayon, balik ko nga muna. Okay, balik ito. Naibalik na natin to. Yung hindi ko na ibalik, yung kwan lang. Yung terminal ng speaker. Teka lang. Double check muna natin. Mamaya sumayad eh. Yan, mamaya na natin to ibalik kasi i-fix bias pa natin to. Ba, i-fix bias natin mamaya to. Check natin. Okay. Ngayon, di pala naka-plug. Plug in muna natin. Tapos na natin magno-normal na yung ilaw. Then sana walang problema. Okay? Okay na siya oh. Okay na siya. Ang tanong kung may bias. Diba? Wala namang umusok eh. Okay, tingnan natin kung ano yung bias niya. Check natin. Okay, pasensya na. One man game tayo. Buti nga naka-iPhone na tayo ngayon. Hindi gano'ng kagalaw. Ngayon dito, check ko tong bias niya dito. Wow, medyo mataas nga rin no. Okay, baba natin yan. Mga 0.25, 0.26 lang. Okay no. Yan, may bias na siya. Ang gagawin na lang natin dito ay i-fix natin para hindi lumaba yung oras ko. Okay, ganun at ganun rin naman ang pupuntahan yan eh. Ganun lang ako mag-troubleshoot guys. Kaso nga lang, nagmumukha lang siya mahirap kasi hirap nga, nakatago yung problema eh. Ngayon, i-fix bias ko muna. I-fix bias ko na yung isa. Bali ito, hindi ko to binalik pa kasi para may makita nyo kung paano ko siya ginawa. Ayan. Hiwala yung kwan ito, hiwala yung bias niya. Tignan nyo, 100 ohms ang ginamit lang oh. 101, meaning 100 ohms ito. Tapos, kung paano ko siya ginawa, ganyan, hiwalay siya. Yan, dalawang 39, yan siya oh. Yan, same lang din dito yan Ayan siya oh, yan. Ay, 39k, 39 ohms pala yan, sorry. 39 ohms. Yan, 39 ohms yan. Ayan. Tapos ito, gilid-gilid, tapos pinagsama dito sa may kabila. Ngayon, ito magiging klabasan ng bias nyo. Binaba ko ng konti. May ligaw ako magbaba ng bias eh. Yung mga 0.4 na yan, nainitan pa ako dyan. Mas gusto ko mas medyo baba konti. Ngayon, on natin ulit. Okay. Ngayon, naka-normal mode siya. Tingnan nyo yung bias na pinalabas ko. Hindi ko lang binalik yung isa kasi para makita nyo kung paano ko siya nilagay eh. Ay, baliktad. Ano ba naman yan? Baliktad lagi Ito yung disadvantage ng analog nga babaliktad siya. Ayan Nasa 0.3 lang. Kanina hanggang dito yan, mataas. Nasa 0.4. Bibaba natin ng konti lang. Minimal lang naman na baba Mas gumanda siya, di ba? Compare mo sa 0.4. Ayan, kung gusto mo ibaba pa, pwede yan. 22 ohms ang gamitin mo. 22 ohms pwede yan. Pero sa akin okay na yan. Inabala natin na minimal Ngayon, pwede na ibalik ito, dalawa. Tapos audio test na tayo. Linisan ko lang muna ito. Ibalik na natin, tapos tinali ko na nga ulit siya. Yan, para hindi na umaba yung video natin. Ngayon, cellphone natin mula kanina, gumagana yung laptop natin. Hindi na natin halos ginagamit. Audio input and then may speaker na. Tapos nakaselect sa 0.775, naka stereo mode. Okay. On natin. Ayan naka-normal na siya Ito, naka-normal mode na siya ngayon. Channel 1 yan. Tapos ito channel 2.
Hindi talaga ganun kalakas tong ganitong klaseng design. Kailangan po ng processor. Wala kasing built-in na crossover to. Walang built-in na crossover. Kuwan lang siya yung ano ba tawag yan, yung operation mode lang tsaka sensitivity lang. Wala siyang built-in na crossover. Kaya yung input niya hindi siya ganun kalakas. Pero okay na, wala na siyang protect. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ako kasi may customer tayo. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano gawin yung ganito klaseng unit. Ito pala. May kukuha ng unit natin. Ayan. Cymar Power na Wolf series nila. Tapos kanina to, naka-protect ba to o naka-clip? And dahil umabot ka sa part ng video natin na ito, paki-subscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan. Kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag mayroon tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. God bless and then peace sa atin lahat.